Breaking news, sa kaliwat ka ng panawagan ng ibang mga leaders at ng United Nations sa Israel na ihinto na ang kanilang ginagawa sa Syria. Kahapon lamang, ang Israeli forces ay nagpalipad ng kanilang mga warplanes. Pumasok ito sa Syria at upang masiguro na ang Syrian ay hindi na magiging threat sa Israeli people at upang hindi rin mamana ng susunod na administrasyon ng Syria ang mga armas na iniwan ni Bashar al-Assad. Sinira ng Israel ang maraming military bases ng Syrian forces. At ang pinakamatindi, kahapon, ang Israel ay nagbagsak ng tinatawag na earthquake bomb. Ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang iyong narinig. Hindi ito haka-haka. Hindi rin ito kathang-isip lamang. Viral ito, ibinalita ng malalaking news channels worldwide kasama na ang The Standards na ang Israel ay nagbagsak ng tinatawag na earthquake bomb. Nagsanhi ito ng malaking mushroom cloud at dahil dito, ang Embahada ng United States of America na nasa Syria ay nag-advise na sa mga Amerikano na lisanin ang Syria sapagkat kahit nagtagumpay ang Syrian rebel laban sa gobyerno ng Syria ni Assad at wala ng gerang nangyayari, patuloy naman ang ginagawang operasyon ng Israel sa Syria. Ang ginawang strike ng Israel ay kinundina ng Syrian rebels. Pero ang problema mga kaibigan, binibigyan sila ng lugar nito. Ito ang bagay na palaisipan sa mga eksperto para kasing lumalabas na drama lamang ng Syrian rebel na sila ay nagagalit sa Israel. Pero sila ang nagpapahintulot, binibigyan sila ng lugar, hindi nila ginagalaw ang Israeli forces. Oo nga naman mga kaibigan, kung ating iisipin, mismong ang Israeli forces ay nasa lupain na ng Syria. Pero bakit wala tayong naririnig na bakbakan o engkwentro sa pagitan ng Israeli forces at ng rebel group sa Syria? Samantalang sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Syrian forces at ng rebel forces ng Syria, araw-araw ay may ibinabalita na bakbakan at engkwentro sa magkabilang panig. Ang serye ng mga engkwentro ng magkabilang panig ay umabot ng 10 araw hanggang sa mapabagsak ang presidente nito na si Bashar al-Assad. Pero sa daang-daang strikes na isinasagawa ng Israel mismo sa loob ng Syria, bakit walang bakbakang nangyayari sa pagitan ng Israeli forces at ng Syrian rebels? Hindi kaya may sabwatan ang dalawang panig upang talagang malinis ang Syria? Nagtatanong lang mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Balikan natin ang earthquake bomb na hinulog ng Israel sa Syria. Ano nga ba ito? Gaano nga ba ito katindi? Ang earthquake bomb ay tinatawag din na seismic bomb. Naimbento ito ng isang British aeronautical engineer na si Barnes Wallis sa panahon ng World War II. Ginawa ito upang wakasan ang ikalawang digmaang pandaigdig. Talaga palang napakatindi nito mga kaibigan. At sa pagdaan ng maraming mga dekada, kung gaano ito katindi noon, mas pinatindi pa ito sa ating panahon. Hindi ito katulad ng ibang mga ordinaryong bomba lamang na kapag sumabog ay karamihang masisira ay ang mga malalapit na lugar lamang depende sa laki. Pero ang earthquake bomb ay talagang napakalaki ng damage at kung papaano ito i-operate kapag ito ay ginamit na, kinakailangan itong paliparin sa pinakamataas na altitude sa himpapawid upang kung ito ay bumulusok na pababa, ang bigat nito at ang layo sa himpapawid ay tutulong na mas malaki pa ang impact at mabilis itong pupunta sa baba. At kapag tinamaan na ang target, hindi mo na ito agad-agad nasasabog. Ito ay mapupunta muna sa napakalalim na bahagi ng lupa at saka sasabog. Isipin nyo na lang kung gaano ito katindi mga kaibigan. At dahil sa napakatindi nga ng bombang ito, gagawa ito ng tinatawag na earthquake. Kaya nga tinawag na earthquake bomb o seismic bomb. Ayon sa ulat ng The Standard, gumamit ang Israel ng kanilang mga warplanes. Dala-dala ang earthquake bomb at nagpunta sa mataas na bahagi ng himpapawid. Tinarget ng Israel ang missile depot ng Syrian forces. Ito ay ayon sa War Monitor. Kasama ito sa plano ng Israel
na sirain lahat ng capability ng Syrian military na iniwan ni Bashar al-Assad upang hindi na maging threat sa Israel. At ang nasabing missile depots ng Syrian forces, hindi ito nakaligtas. Wasak na wasak ito. At ang strike na ito mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng Standard, marami ng gera ang naranasan ng Syria. Pero mula noong 2012 hanggang ngayon at ang naturang earthquake bomb ng Israel ang pinakamatindi sa lahat na natamo ng Syria. Hindi raw maliit ang tinutukoy na weapon depot ng Syrian forces at hindi ito iisa lamang. Malaki raw ito, kaya malaki rin ang ginamit ng Israel. At ayon sa ulat mga kaibigan, dahil sa earthquake bomb na ginamit ng Israel, nagsanhi ito ng lindol sa lugar. Umabot ng 3.0 intensity ang earthquake na naidulot. Pero nang hingian ng komento ang Israeli military tungkol sa pambubombang ito, hindi sila nagbigay ng komento. Marahil ay hindi sila otorisado na magsalita tungkol rito. Kaya naman, kahit na sarado na ang US Embassy na nasa Damascus, 2012 pa ito nang ito ay maklose, nagbigay ito ng announcement sa mga Amerikano na lisanin ang Syria dahil ang situation ngayon sa Syria is unpredictable pa, lalo na wala pang naitatalaga na bagong pinuno sa naturang lugar. Inatasan na rin ng US Embassy ang kanilang mga sundalo na magsagawa ng rescue sa Syria kung sakaling merong mga US citizen na nais ng lisanin ang Syria pero hindi nila kaya. Magpo-provide daw sila ng maraming mga sasakyan upang mapauwi ang maraming mga Amerikano pabalik sa kanilang bansa. Patindi ng patindi, painit ng painit ang situation ngayon sa Syria. Pinangangambahan ng maraming mga tao na baka merong gawin ang ibang mga bansa gaya ng Russia at Iran dahil sa patuloy na pagbubomba ng Israel sa lugar ng Syria. At ayon pa rin sa ulat ng The Standard, isa sa mga base militar ng Russia na nasa Tartus, isa rin sa mga tinarget ng Israel. Hanggang ngayon ay wala pang binibigay na pahayag ang kampo ng Russia. Pero wala namang napaulat na may casualties dahil noong nakaraang linggo nauna nang naibalita na ang puwersa ng Russia ay unti-unti nang umaalis sa Syria. Samantala, kahapon ay ibinalita na maraming Russian forces ang gutom na gutom at uhaw dahil naghihintay sila sa support mula sa kanilang bansa. Kumusta kaya ang ating mga Pilipino na nasa Syria? Baka naman merong Pilipino na nasa Syria na nanunood ng videong ito. Mag-ingat po kayo. Pumunta po sa mga safe na lugar. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa at pinakabagong kaganapan dito sa Syria, sa Israel, Saudi Arabia, Lebanon o kahit saan mang dako sa mundo. Dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.